What's up mga ka-gitarismo? Welcome back sa ating guitar tutorial. In this video ay ituturo ko sa iyo ang isang guitar hack kung saan pwede kang mag-practice mag-gitara kahit wala ka naman talagang gitara. Ituturo ko sa video na to yung tinatawag na shadow playing. Kahit wala kang sariling gitara o wala kang hawak na gitara, makakapag-practice ka by the power of imagination. But you have to take note about this. Wag na wag mong gagawin ito pagka maraming tao. I recommend you to do this practice pagka ikaw ay mag-isa lang. So in order for you to do this guitar hack, ay kailangan mo ng picture ng gitara. Yes, you heard it right. Kailangan mong mag-download ng picture ng gitara. Step number 2 ay pag-aralan mo yung iba't ibang parte ng gitara. Pagka na-memorize mo na yon, balikan mo yung picture na din-download mo. Ngayon, subukan mong i-identify isa-isa yung parts ng guitar. Oops! Before ka pumunta sa step number 3, make it sure na na-memorize mo na yung parts of the guitar sa step number 1. Again, step number 1, da-download mo yung picture ng gitara. Step number 2, magre-research ka patungkol sa parts of the guitar. Pag na-research mo na, balikan mo sa step 1. I-identify mo yung mga parts ng gitara base dun sa picture. And then pagka-memorize mo na, papasok ka na ngayon dito sa step number 3. Step number 3, dito na natin ipapasok yung shadow playing. Sa technique na ito, kailangan mong i-prepare itong dalawang kamay mo. Yes, kamay natin ang gagamitin natin sa pag-practice ng shadow playing. So, yung right hand mo, sa Tagalog, kanang kamay, ito yung magsisilbing gitara mo. Itong kamao, ito yung magiging headstock. Okay? Imagine mo na lang na andito yung mga tenga ng gitara. Diba, 6 yan? So, yung pinipihit para matono. So, ito yung headstock. And then, itong mahabang ito, yung iyong kamay, ito yung magiging fretboard. So, sana na-imagine nyo siya. And then, yung number of strings, andito po yan. So, magsisimula yan sa ilalim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ikaw na lang bahalang mag-imagine ng number of strings. Basta imagine mo may strings ito. And then, number of frets. Tansyahin mo na lang kung ilan yung frets na kaya mong ma-imagine. Okay? So, importante dyan ay ma-practice mo yung mga chords. Since nagsisimula ka pa lang naman matutong mag-gitara. Okay? So, ngayon na na-imagine mo na, ito yung headstock, ito yung number of strings, and then ito yung number of frets, pwede ka na mag-practice ng gitara. Simulan natin sa chord na G. Okay? So, ito, let's imagine lang na ito yung chord na G. So, by this technique, ay nakakapag-practice ka ng gitara kahit wala kang gitara. Now, paano yung strumming nito? So, gamit din yung iyong right hand, itong right hand mo, ito rin yung pang-strum mo. Since ito naman talaga yung ginagamit natin for strumming. So, pwede mo siyang imaginein na nag-i-strum ka dito sa area na to. Pero, in reality, ginagalaw mo lang talaga yung kamay mo. So, ito yung power of imagination kung tawagin. Okay? So, nag-i-imagine tayo na meron tayong hawak na gitara kahit wala naman. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, binigyan ko kayo ng warning, wag na wag mo itong gagawin pagka maraming tao. Kasi magmumukha kang this is the good opportunity para sa mga tao na gustong matutong mag-gitara kaso wala pang pambili sa ngayon. Pwede nyong gamitin itong shadow playing para makapag-practice ng gitara. So, kung hindi ka pa marunong sa chords, aralin mo lang itong shadow playing. After that, manood ka ng mga YouTube videos or any videos na nagtuturo patungkol sa chords, yan, basic strumming. Pwede mong magamit itong shadow playing kahit wala kang gitara. Before I let you go, I just wanna say, no matter how slowly you go, as long as you don't stop.